Magandang umaga po, Pilipinas! Welcome to Agri-TV at iba pa. You are watching Mad About Koi. And nandito po tayo sa Poison Funds Farm, dito po sa Las Piñas. And today is September. And because bear season na po, nagdadatingan na po ang maraming koi shows, hindi lang po dito sa Pilipinas, bagkus sa loob at labas ng Pilipinas. So with that said, naimbitahan natin ang ating kaibigan, Doc Sunny Jesus in the house. Doc Sunny, pare. Welcome back to Agri-TV's Mad About Koi. Thank you for coming in and sharing your thoughts. Doc Sunny, bago po yung inyong koi pond, I understand 30 tons, and then kwento mo nga paano mo pinapaganda, anong preparation mo, paano pinapaganda ang koi? Of course, mag-start tayo dun sa pagpili ng koi. Doon pa lang sa farm na o yung shop na kukunan natin, kailangan meron tayo mga sa tingin natin itong koi na to is gaganda. Then after that, pagdating sa bahay or doon sa pond mo na, doon na mag-start. Talagang o-observe mo everyday. Then, of course, yung quality ng food, importante yan. Ang problema lang dyan is paano mo i-manage kung for growth or for color development ang ibibigay mong food. Ang problema lang minsan is pag hindi mo na balance is, of course, napansin ko naninilaw yung koi. Lumalaki siya, and of course, the effect nung color development niya o yung color developing food is maninilaw. Ngayon, habang lumalaki siya, then palapit na ang koi show, yan, medyo magpaplano ka na. Ano bang gagawin ko? Ganito ang itsura ng koi ko, and yet, kasi ang number one na consideration during the show is kailangan maganda yung body. Of course, ito ay result to ng quality growth food. Ngayon, paano man yung color? Malapit na ang koi show, napansin ko yung sa akin kasi medyo naninilaw yung skin as an effect of yung color developer. Good thing, pumunta ako kay Mike one time. Tinuturuan talaga niya ako. Every time na magkikita kami dito, gantong gawin mo, gantong gawin mo. In preparation, ang ginawa ko is, quality ng water is very important. Kailangan malinaw na malinaw ang tubig mo, yung chemical component niya is kontrolado din. Of course, with the help of yung Nitrobacta, ang ginagamit namin is every night, maglalagay ka. Then, ako yung Revive, ginagamit ko rin every 3 days gagawin natin is para yung poop, matatanggal niya yan. At least pag makita mo, nag-apply ka ngayon, after 3 days, makita mo lilinaw talaga yung tubig. Tatigoy yung ginamit ko. Tomigay Tatigoy. After, of course, yung water quality, may technique din na tinuro. Ewan ko kung pwedeng ibigay natin. Of course, so share natin sa kaibigan natin. Ang importante talaga is, kung yung last 2 weeks before the koi show, kailangan is mga 10%. Ako, every other day ang ginawa ko. Ngayon, every morning, chine-check ko yung mga isda. Then, napansin ko, yung shiroji niya, talaga namuti. Then, yung scales niya is parang naging translucent. Parang glass. Flawless, no? Flawless. And of course, enhance din yung kanyang sumi, talagang umitin. Yung beni, yung red, talagang lumabas siya. So, Doc, thank you again so much for guesting dito at shinare mo sa ating mga kaibigan ang iyong well-kept secret para sa kapapaganda ng koi. Salamat po. Thank you for sharing. Thank you rin. Parting words, Doc. Thank you rin sa mga advice ni Mike kasi at least yung Nitrobacta, nabanggit ko nga, Revive, and Tatigoy, nakatulong kasi after yung nag-usap kami, then ngayon, actually kagabi, tinignan ko hopefully talagang may improvement. Maganda. Kaya masaya ako. So maraming salamat, Doc. We'll say goodbye for now. And then join us again next week as we will feature more ponds, more hobbies, and more techniques in raising koi. This is Mike Hernandez for Agri-TV's Mad About Koi with my friend, Azay Silva. Kita-kits! Bye-bye. Doc, high five!